Ayan, Erev Tov po at tayo po ay magpapatuloy dito po sa ating pinag-aaralan sa book po ng Unang Hari or First Kings. At patuloy po nating tinitignan yung mga ending moments, 'di ba, nitong si David. So tayo po ay nasa chapter 2 ng First King. But before that, gusto ko pong tignan po natin yung sinasabi po sa libro po ni Amos sa chapter 4 verse 12, no? Amos chapter 4 verse 12 nang sinasabi po dito, mga taga-Israel, gagawin ko ito sa inyo, kaya humanda kayong humarap sa inyong Diyos. Humanda kayong humarap sa inyong Diyos. At may mga instances, 'di ba, na napag-aralan po natin that kapag nire-require po ng Lord yung pagharap po ng mga tao sa Kanya, may mga binabanggit po siya doon, 'di ba, na maglinis kayo ng inyong sarili. Sabi niya, ihanda ninyo yung inyong sarili sa pagharap sa inyong Diyos. So sa ating mga mananampalataya, mga kapatid, it is also a reality. Sa ayaw at sa gusto po natin, na darating talaga yung panahon sa buhay po natin that we will be facing, 'di ba, this Creator. We will be facing yung ating manlilikha, di ba? Darating ang panahon, katulad ng ating pong papag-aralan dito po sa chapter 2, ay sabi nga, di ba, na yung buhay po na ito ay pahiram lamang, di ba, sa atin. Hindi talaga ito atin, di ba? Sa ayaw at sa gusto po natin, darating talaga yung panahon na isusoli natin ito, 'di ba, sa Panginoon. At ano 'yun, 'di ba? We love this life. Nasubukan na ba ninyong nagmuni-muni, 'di ba, sa buhay po na ito na ano yung ginawa ko sa buhay na ito, 'di ba? Magmula doon sa ating childhood, 'di ba, hanggang sa kapanahunan po na ito. Some of us are nasa 30s, some of us are nasa 40s, some of us are nasa 50s na, At sa ayaw at sa gusto talaga natin, palapit tayo ng palapit doon sa point na kung saan ay isusoli natin yung buhay na ito. Makaka face to face natin, 'di ba, yung ating Creator, at magi-give account tayo sa kung ano yung ginawa natin sa pahiram na buhay, 'di ba, na ito. At merong isang kanta na gustong-gusto ko lang talaga yon, yung sinasabi doon, 'di ba, na are you ready now, 'di ba, to face the Lord. Maraming mga maraming mga hindi pa ready. Marami yung mga natatakot, 'di ba, na namamatay. Kasi walang kasiguraduhan kasi yung buhay, Yun yung natin sa atin na nandito sa bansa po na ito. Alam natin that in a minute or in a second, 'di ba, ay pwedeng in a second ay pwedeng may mangyari, 'di ba? May mangyari lang talaga, hindi lang dito kundi sa kahit nasa ang panig ng mundo. Walang assurance lang talaga sa buhay na ito. Ang tangi lang talaga nating assurance ay yung natin, yung relationship natin, 'di ba, sa Panginoon, na sa mabuhay at sa mamatay, 'di ba, ay nasa Panginoon tayo, or nasa nasa spear tayo, 'di ba, ng salvation, sa Panginoon po natin.
nanggagaling, no? So, let's look dito po sa chapter 2 kasi ito po ay napakaganda pong aralin, karagdagan ulit sa atin pong mga na pag-aralan na dito po sa buhay po ni David. At sabi po dito sa verse 1, nang malapit nang mamatay si David, I really don't know. I don't know to you, mga kapatid. Pero, hindi ko alam kung nararamdaman ba ng isang tao yung malapit na niyang kamatayan. May mga nagsasabi na nagpaparamdam, 'di ba, yung mga ganon. Kasi may mga nai-encounter ako minsan dati sa Facebook, 'di ba, na alam mo yung kwento ni Ate B nung last Sunday ay it is a reality lang talaga na yung buhay ay hindi secured. 'Di ba, kasi yung kinikwento niya ay yung anak ng kumare niya na ang alam ng kumare niya ay nandun na nagpapahinga yung anak, 'di ba? Pero tumakas pala yung anak at dala-dala yung motorcycle. Hindi niya pinaandar doon mismo sa malapit sa or doon sa bahay nila or doon sa malapit sa bahay nila, kundi inakay niya yung motor at pinaandar niya doon sa malayo para hindi siya mapakinggan, 'di ba, ng kanyang mga magulang or yung kanyang nanay. At nakakalungkot sapagkat yung pag-alis po ng batang yon ay hindi na po siya nakabalik, 'di ba, ng buhay kasi nagkaroon po ng aksidente, 'di ba, na nangyari sa kanila sa daanan. Wala talagang kasiguraduhan yung buhay. Yung buhay talaga na ito in a moment or meron talagang mangyari. Yung alam mo lang, yung pwede kang mauntog tapos namuo yung dugo, 'di ba, na kunyari tumama, natamaan yung katawan mo tapos namuo yung dugo, 'di ba, yung mga ganon. Kahit konting-konti lang yon na pamumuo, pwede yun ikamatay, 'di ba, ng isang tao. Kaya in everyday pala, kaya pala sinasabi ng scripture na teach us to number our days. Teach us to number our days. Kasi, alam mo yun, yung parang in a second, yun na yung last mo, di ba? Sa isang araw, ay pwedeng, yun na yung last mo. Kasi kung pupunta tayo lagi ko po itong illustrate, kung pupunta po tayo sa sementeryo, hindi naman by year yung kamatayan ng mga tao, di ba? May makikita ka doon na malaki, may makikita ka doon na maliit, di ba, na puntod, makikita mo yung mga edad, 'di ba, yung mga year, magkakaiba-iba, 'di ba? Magkakaiba-iba yung duration, 'di ba, ng buhay. Pero kung tayo po na mga mananampalataya, 'di ba, sa Panginoon, we can live, 'di ba, yung moment na to na as if ito na po yung last. Maano natin, 'di ba? Ma-determine lang talaga natin kung ano yung pinakamahalaga, 'di ba? Maiaayos talaga natin, 'di ba, yung buhay po natin na right sa harapan, 'di ba, ng Panginoon, no? I don't know kung nararamdaman po nila ito kasi may mga nagsasabi na ang sweet niya, yun pala, yun na yung last. Tawag siya ng tawag sa akin, 'di ba? Nakukulitan ako, yun na pala yung last. 'Di ba, na pagtawag niya sa akin, kausap ko lang siya nung isang araw, tapos wala na pala siya, yun na pala yung huli naming pag-uusap, and so many other kind of stories. Meron naman yung paalam ng paalam, 'di ba? Nagtagal naman, 'di ba? Alala ko yung kwento, 'di ba, na nagpapaalam na yung matanda at tinawag na niya yung lahat ng kanyang mga
anak, yung kanyang mga pamilya, nagpaalam na, naigawan na siya ng kanyang, ng kanyang lalagyan, 'di ba, yung coffin, naihanda na yung lahat. Tapos, nagtagal pa siya, 'di ba? Nagtagal pa siya. May mga ganung mga instances, 'di ba, mga kapatid? Pero one thing that is very sure lang talaga, na yung buhay po na ito, hindi natin alam kung hanggang kailan ang kanyang tapos. Tanging Lord lang talaga yung nag-i-extend ng mercy at nag-i-extend ng gift, kasi gift nga yung tawag dito sa buhay na ito, 'di ba? It is a gift of life. Napahiram lang talaga ito, 'di ba, sa bawat isa po sa atin to enjoy, 'di ba, yung every moment na may connection ito, 'di ba, sa pagbibigay ng glory natin, 'di ba, sa Panginoon. Itong si David, sabi niya, nang malapit na siyang mamatay, siguro nararamdaman ni David, 'di ba, kasi yung klase ng sickness na dumapo po sa kanya ay napakatindi, na kahit anong gawin doon po sa kanyang, hindi dahil sa matanda na siya, nalamigin, 'di ba, yung mga ganon. Kasi may mga matatanda naman na initin, 'di ba? Katulad ng mga kakilala po natin dito, yung isa lamigin, 'di ba, yung isa initin. Kaya kapag problema lang talaga kapag summer, kailangan mong mag-aircon, nilalamig yung isa. Kaya yung isa pawis na pawis naman, or sa winter naman kailangan mag-heater, yung isa init na tawag doon, yung init na init pinagpapawisan, yung isa naman lamig na lamig, no? May mga ganun, no, na kwento, 'di ba, sa buhay. Pero itong tumama kasi na sakit kay David, matindi na alam mo yun, yung talagang wala na siyang hindi na kayang painitin pa. Kaya nga nakapag-come up, 'di ba, yung kanya pong mga advisors, yung kanyang mga yung mga tao, 'di ba, na malapit po sa kanya, na maaring makapagbigay ng tulong dito po sa nararamdaman po ni David kapag inihanap siya ng bata, ng maganda, 'di ba, na mag-aalaga sa kanya, tatabihan siya, 'di ba, yung pinakalas na kanyang ginawang concubine, pero wala talaga wala nang maaring nakapagbigay naman ng relief, pero hindi totally naka-heal, 'di ba, dito kay David. At sabi dito sa atin, nung malapit na siyang mamatay, ay pinagbilinan niya si Solomon ng ganito. Naka-experience na po ba kayo ng ganon, mga kapatid? Naka-met na ba kayo ng yung personal talaga na ninyo, na encounter nyo sa parang ganito, na namamaalam, 'di ba? Pinagbibilinan doon sa kanyang deathbed. Sa mga employers, naka-encounter na po ba kayo ng ganon? Kasi parang sa akin, wala pa yata, hindi pa ako naka-encounter. Pero dito makikita po natin na nararamdaman na ni David na malapit na po siyang mamatay. Pinagbilinan po niya, 'di ba, itong kanyang anak na si Solomon. At ano po yung kanyang mga ipinagbilin? Kung tayo kaya, pagka nararamdaman natin, siguro nanghihina na talaga siguro tayo. Tapos yung feeling na parang wala ka na talagang wala nang remedyo, 'di ba, doon sa nararamdaman mo. Ano naman kaya yung ating mga ipagbibilin? So tignan natin kung ano yung mga ipinagbilin ni David sa kanyang anak na si Solomon. Una, sabi dito sa verse 2, malapit na akong mamatay, magpakatatag ka. Magpakatatag ka. Sa English, be strong. Be strong. At kung titignan natin from experience, panalo itong si David pagdating sa experience. Kasi sa kanyang sa kanyang murang edad, 'di ba, sa kanyang kabataan, hanggang sa naging hari siya, hindi naman siya nagkaedad na, 'di ba, bago maging hari. Batang-bata pa talaga siya.
nung mga kapanahunan na siya po ay tumanggap, 'di ba, ng kanya pong tungkulin. Kaya ma-identify natin na alam mo yun, doon po sa kanyang kabataan, marami talaga siyang mga, yung kanyang passion din, yung kanyang lust, di ba, ay nakita po natin, di ba, sa kanya, madami din po siyang asawa, di ba, ang dami niyang mga anak, na-attract talaga siya doon po sa mga magaganda, di ba, kaya nga, yung binigay sa kanya doon sa kanyang last na, last concubine, 'di ba? Maganda talaga yung pinili, 'di ba, para sa kanya. Pero nabanggit nga, 'di ba, sa ating pong mga napag-aralan na hindi natuto na siya, 'di ba, doon po sa mga kanyang mga pagkakamali. Magpakatatag ka. 'Di ba? Kasi sa buhay na ito, hindi naman siya talaga path na, alam mo 'yun, yung walang bako-bako, 'di ba? Ma-i-encounter mo lahat, Solomon, 'di ba, kung ano yung meron sa buhay na ito. 'Di ba? Makikita mo na hindi talaga siya madali. 'Di ba, nung mga bata tayo, akala lang natin ay napakasimple lang ng buhay, 'di ba? Na kung makahingi tayo, parang yung mga bata ngayon na kung makahingi parang nagma-magic ka lang, 'di ba, ng pera. Parang sa mga kabataan natin, ay nung bata tayo, parang hindi natin naiintindihan, 'di ba, yung mga paghihirap, na magkaroon lamang ng alam mo yun, yung mga expenses lang sa loob ng tahanan ay sobra-sobra, 'di ba? Pang-ulam lang, sa kapanahunan po na ito ay talagang it takes, kasi lahat naman na bibilhin, 'di ba, pwede namang magtanim, pero maraming mga instances na kailangan mong bilhin, 'di ba, kahit yung mga gulay, at iba pang mga pangangailangan. Madalas hindi naiintindihan din 'yun ng bata, 'di ba, yung atin pong mga paghihirap, yung mga pagpupursige hanggang sa tayo ay nagkaroon na ng edad, hanggang sa ngayon na tayo po ay nagtatrabaho na. Nakita natin, 'di ba, that in every penny pala ay talagang pinaghihirapan siya. Kaya kung todo, yung iba sa atin, kung todo talaga ingat, 'di ba, doon po kasi sa buhay na ito talaga yung reality survival lang talaga to the fittest. Survival yung labanan, 'di ba, sa buhay na ito, hindi competition. Marami yung nakikipag-compete sa buhay, pero survival alam mo 'yun, yung kung papaano ka makatawid, 'di ba? Paano ka makatawid, 'di ba, sa isang araw? Paano makatawid sa isang araw? Paano ka makapagtagumpay, 'di ba, sa isang araw? As Christian, paano mo maitatawid? Paano mo gagawing matagumpay, 'di ba, yung isang araw na nagbibigay, 'di ba, ng glory sa Panginoon? Magpakatatag ka, Solomon. 'Di ba? Kung galing ito kay David, maintindihan natin, 'di ba, na sasabihin ng isang dying na father, marami akong pinagdaanan, anak. 'Di ba? Napakarami. 'Di ba? Napakarami kong mga pinagdaanan. Nandiyan na may betrayal sa mga kaibigan, betrayal sa leadership, 'di ba? Betrayal sa mismong family, hindi pinili, 'di ba? Ang dami niyang mga tatakas siya, 'di ba? Nawala man lang panyapak, natutulog siya, nawala man lang comfort, 'di ba, ng maayos na higaan. Pero nandun yung kanyang katatagan. Paano nangyari yon? Kasi masasabi natin, 'di ba, na binanggit din sa atin ng scripture. Kasi may Diyos si David, 'di ba, na kanyang pinananaligan. Merong Diyos na tumulong sa kanya. Merong Diyos, 'di ba, na nag-ingat sa kanya. So ito yung mga pinakamalungkot na tagpo sa buhay ng isang tao, yung merong namamaalam. Especially kapag yung pagpapaalam po na yon ay pupunta siya doon sa lugar of no return. Hindi mo na siya makikita, hindi mo na muling maririnig, 'di ba, yung kanyang boses. Kaya pala na
kailangan lang talagang i-enjoy yung every moment. Kahit sa atin, hindi naman tayo forever, di ba, na na magkakasama. Doon sa mga, natin, mga, anong tawag doon, yung mga bago-bago pa tayo, di ba, nag-aanuhan tayo, marami tayong mga, alam mo yun, yung mga differences, indifferences, di ba? Marami tayong mga pagkakaiba, nagkakainitan tayo, nagkakasakitan tayo, 'di ba? Pero as we grow older as we grow in years, nakikita natin that in every moment lang talaga sa buhay natin, we need to enjoy kasi hindi tayo pang habang buhay, 'di ba, na magkakasama. Darating at darating talaga ang panahon, 'di ba, na tayo po ay magkakahiwa-hiwalay. Kaya lang, 'di ba, na sa mga families may mga yung anong tawag doon, yung mga hindi pagkakaintindihan, yung parang mga competitions, 'di ba, na nangyayari. Wala hindi naman hindi tayo magtatagal lang talaga sa buhay na ito. 'Di ba? I don't know if you can relate, pero that's the reality na alam mo 'yun, yung hindi ka kakausapin, 'di ba, yung mga ganon. Napakasakit nun kasi hindi mo na maibabalik yung araw na nakaraan 'di ba? Hindi na yun maibabalik, maidadagdag lang yun. 'Di ba, sa less na 'di ba, sa flat meron tayo yung parang timer, yung yung mga buhangin ba yon. Pero alam mo yun na mababawasan na yung ilalagi natin kaya kailangan lang talaga na i-double talaga pala yung time, 'di ba, especially in serving the Lord. Nakakalungkot lang na marami po yung mga tao na hindi pinipili yung maglingkod sa Panginoon, 'di ba? Mas inuuna yung ibang mga bagay, 'di ba? Kay ginagawang secondary po yung Lord. After all, kapag humarap tayo sa Panginoon, hindi naman yung accomplishments natin yung ihaharap natin, 'di ba, sa kanya. Ilang araw kang nag-stay sa trabaho mo, 'di ba? Hindi yun ilan yung laman ng bangko mo, 'di ba? Hindi 'yun. Ilan yung investment na ginawa mo? Hindi 'yun 'Di ba? Kasi ang lahat ng 'yun ay maiiwan. Ang lahat ng mga meron sa mundo na ito ay mangiiwan. Ano lang yung dadalhin natin, kasi kahit katawan natin, maiiwan siya 'di ba? Madidecay siya. Wala lang talaga may dadala lang talaga natin sa pagharap natin sa Panginoon ay kung paano po natin ni-live yung life na ito, and at the same time, 'di ba, yung buhay natin, paano po natin ito ni-represent, 'di ba, sa mundo po na ito, no? Wait lang mga kapatid. Ayun. Dito po sa sabi dito, magpakatatag ka. From that word kasi, matindi yung impact nito sa akin I don't know to you, 'di ba? Pero gaano na katatag yung kinaya mo hanggang sa mga panahon na ito? 'Di ba? Gaano na yung journey mo hanggang sa mga panahon na ito, na kung saan ay nagpakita ka, 'di ba, ng katatagan, 'di ba, sa buhay na ito. Sa lahat ng mga pinagdaanan mo, sa lahat ng mga pagsubok, 'di ba, na pinagdaanan mo, especially when you are already serving, 'di ba, the Lord. Gaano na 'yun katatag, 'di ba? At kung titingnan natin, this is really a good advice from a man na marami po siyang pinagdaanan. Sabi niya kay Solomon, magpakatatag ka, Solomon, kasi sa buhay na ito, even people you love, 'di ba? You cannot rely to them. They can betray you, 'di ba?
they can harm you, they can make worse, 'di ba, yung mga things about you, they can talk your back, 'di ba, na kala mo kakampi mo, yun pala ay may mga wala kang po pwedeng paglaanan, 'di ba, ng lahat-lahat mo, especially hindi mo na ako makakasama, 'di ba? Wala na ako mawawala na ako doon sa yung paningin, 'di ba, kung sino man yung makakasama mo, you can not also rely on them, 'di ba? Kasi si David, ganun yung nangyari, 'di ba, sa buhay niya. Maraming mga instances na even Joab, 'di ba? Alam mo yun na talagang ganda po ng kanilang relasyon. But there is something, sabi ni David, na hindi ka iiwanan. And it is the Lord. Nakatulad ng kanyang ginawa sa buhay ko, hindi niya ako iniwanan. Nagpakatatag ako, nanangan ako doon sa mga pangako niya. Siya yung hindi nang iwan, 'di ba, sa akin, no? Para sinasabi nitong si David, magpakatatag ka. At sabi dito, lakasan mo ang iyong loob. Hindi po pwedeng sa buhay na ito, sabi ni David, hindi pwedeng mahinang yung loob. Kahit naman sa 'di ba? Kahit naman sa OFW, 'di ba? Hindi po pwedeng mahinang yung loob dito. No, kumbaga parang sasabihin natin na kapag nag-abroad ka, ikaw lang ang dito, yung sarili mo, 'di ba? Ikaw lang yung makikipag-battle kasi kahit naman tayo may mga kasama, 'di ba, sa iglesia, sa workplace, ikaw lang talaga mag-isa, 'di ba? Na kung saan doon sa yung pag-iisa, doon talaga nakikita kung gaano katindi at katatag ang relasyon natin, 'di ba, sa Panginoon. Doon talaga siya nakikita. Lakasan mo ang iyong loob, Solomon. Ang buhay na ito ay hindi siya nag-o-offer ng easy life lang. Marami kang pagdadaanan, 'di ba, sa buhay na ito. It is really a very good advice. Have you ever heard ng mga ganito na mga tagpo sa buhay, 'di ba, ng isang tao na kung saan ay namamaalam po siya, pero ito po yung kanya pong mga binabanggit. You want to learn a lot of lessons patungkol sa katatagan, patungkol sa lakas ng loob. Si David, 'di ba? Marami siya. Lakasan mo ang iyong loob, magpakatatag ka, lakasan mo ang iyong loob. Malakas po ba yung ating mga loob, mga kapatid, no? Sa paggawa, especially sa paggawa, sa kalooban po, ng Panginoon. Verse 3, sabi dito, tuparin mo ang iyong tungkulin kay Yahweh. Tuparin mo ang iyong tungkulin kay Yahweh na iyong Diyos. Yung word na tungkulin, mga kapatid, lahat ng tungkulin na meron ang isang tao ay galing kay Yahweh. Galing kay Yahweh. Kaya ang binabanggit dito ni David na yung tungkulin mo, God called you to be a king, tuparin mo yon. Diba? Tuparin mo yung tungkulin mo. At kung gagawa ka rin lang ng gawain mo, gagawa ka rin lang ng tungkulin mo, Solomon, isipin mo, sabi niya, na yung gawain na yan, na yung trabaho na yan, ay hindi lang kung kanino nang galing. Galing yan sa Diyos. Ito ay tungkulin mo. Kanino? Hindi sa akin, hindi sa Israel, kundi tungkulin mo ito kay Yahweh. Napaka simpleng statement, mga kapatid, pero napaka-profound ng kanyang meaning. Napakalalim ng kanyang meaning. Napakaganda, 'di ba, ng kanyang kahulugan. When we apply it in our lives, 'di ba? Lahat ng tungkulin po natin, yung pagiging caregiver natin,
Diba? It is a calling from the Lord. It is a calling from the Lord. Kaya nga, sa mga mananampalataya, maayos silang gumawa eh. Diba? Maayos silang gumawa. Kahit sa kanilang tahanan. Diba? Maayos silang gumawa. Maayos silang, makikitaan mo lang talaga, diba, ng kaayusan kasi meron silang Diyos na nagtuturo sa kanila sa kung ano yung maayos. Kasi lahat ng maayos ay sa Panginoon, di ba? Lahat ng kaguluhan ay sa Lord. No, kaya minsan talagang nakaka-encourage lang talaga, 'di ba, yung maging maayos. maging maayos sa lahat ng areas, 'di ba, ng buhay po natin. Kasi lahat 'yan tungkulin natin, 'di ba, sa Panginoon. Tinawag ka as a servant ng God sa ministry, 'di ba, sa pagluluto mo, sa paglilinis mo, 'di ba, sa pag-awit mo, sa paggawa mo, 'di ba, ng mga slides, sa pag-play mo, 'di ba, ng instruments, it is also a ministry kahit yung mga nagpapabili, 'di ba? Marireceive sa atin, di ba, marireceive mo, nagpapabili si ate ng ganito, nagpapabili si ganito, si kapatid ng ganito. It is also a ministry. It is also your tungkulin. Salamat sa Panginoon that you can be able, di ba, to do that, to go and buy for other people. It is also a ministry. God is opening the door, di ba, the way for you to minister to that person or to those people, di ba, na ino-open ng Lord yung way for you to have that kind of relationships. It is a ministry. Lahat ay ministry. Hindi lang yung ating employer, basta sa lahat ng ating existence, it is a ministry. Sinasabi ni David dito kay Solomon na ano man yung tungkulin mo as tao, ano man yung tungkulin mo, 'di ba, na kung saan ka inilagay, 'di ba, ng Panginoon. Tuparin mo 'yon kasi kay Yahweh ka, 'di ba, naglilingkod. Si Yahweh, 'di ba, na iyong Diyos. May iba kasi yung perspective mo eh. Kapag alam mo na sa Lord ka naglilingkod, 'di ba? Hindi sa kahit na sino man. Kasi kapag sa Lord ka, sa Lord naka-focus yung perspective mo of doing that kind of work or that kind of thing. Alam mo, kahit pagod ka, may joy. Kahit mahirap, may kagaanan. Kasi alam mo na merong isa doon sa kanyang trono na nakatitingin o tumitingin sa kung ano yung ginagawa mo. Sa kung saan ka nahihirapan. Alam yun ng Lord eh. Alam niya lahat. Pero kung pero ka reklamo, diba? Alam din yun ng Panginoon that you are not grateful sa lahat ng iyong ginagawa. And God favors people who are grateful. Nakita na natin yan, diba? All throughout the scriptures na pinag-aralan po natin. Sa lahat ng iyong ginagawa. Kaya nga, sa Lord, hindi siya natutuwa, diba? Doon po sa mga nagmamurmur, doon sa mga nagrereklamo. Kasi alam niya lahat eh. Yung motive lang talaga ng puso natin, how we react, how we reply, di ba, sa mga situations sa buhay na ito. Madalas mainit yung ulo natin kapag tayo ay napapagod, di ba? Madalas mainit yung lalo na kapag mainit po yung panahon. Alam yun ng Lord. That doesn't prevent sana yung mga any kind of situations na maaring mag-disrupt sa atin, 'di ba, in doing and fulfilling yung mga tungkulin natin sa Panginoon. Kaya kung gagawa ka na rin lang, ayusin mo na. Gawin mo na talaga siyang perfect. Gawin mo nang perfect. 'Di ba? Lalong-lalo na sa paglilingkod natin sa Panginoon. Marami din yung mga Kristiyano, akala nila yung employer lang nila, 'di ba, yung kanilang ministry, no? Hindi ganoon. Walang iisang iisang facet lang, 'di ba, yung ginawa. Parang napaka naman ng Lord, 'di ba? Napaka alam mo 'yan, napaka single-minded naman ng Panginoon na
yun lang yung ibibigay sa'yo. Maraming opportunities kasi the more na nagbibigay ka at nag-open ka ng opportunities for you to serve God, the more na nakikita mo, the more na ipapakita mo, 'di ba, sa Panginoon na He is to be praised, 'di ba, sa lahat ng areas ng buhay mo na kung saan ay ginagamit ka for His glory, 'di ba, for His glory, no? Lakasan mo yung loob, Solomon, sabi niya, tuparin mo ang iyong tungkulin kanino? Kay Yahweh na iyong Diyos. At kapag tinupad mo yung tungkulin mo, 'di ba, dito kay Yahweh, kasi hindi mo po pwedeng gawin or hindi mo matutupad yung tungkulin mo kay Yahweh kapag hindi ka matatag. Kapag ano ba tawag doon, yung kapag mahina ka, paano mo mafulfill yung tungkulin mo kay Yahweh? At paano mo mafulfill yung tungkulin mo kay Yahweh kapag wala kang lakas ng loob? 'Di ba? Kailang importante yung dalawang bagay na yon for you to function well doon sa tungkulin, 'di ba, na ibinigay sa iyo ng Panginoon. Magpakatatag ka. Saan ba natin natututunan yung katatagan? Sa Panginoon. Bakit pa tayo nagkakaroon ng katatagan? Kasi alam natin that in everything hawak ng Lord. Saan ba natin natutunan yung lakas ng loob? Kasi meron tayong defender. Meron tayong kasangga. 'Di ba? Merong nangunguna sa atin. And it is the Lord. So bakit ka panghihinaan ng loob? 'Di ba, kapag alam mo kung sino yung iyong kakampi? Maraming mga Kristiyano yung mahina yung loob at mahina sapagkat ang ginagawa po nilang kakampi ay yung kanilang kayamanan, yung kanilang sarili na alam mo yun, nangihina, 'di ba? At namamatay. Pero kapag sa Lord pala tayo humawak, 'di ba, sa Lord pala, si Lord pala yung ginawa nating kakampi, magkakaroon tayo ng katatagan lang talaga sa buhay at lakas ng loob. 'Di ba, lakas ng loob. Sabi dito, at kapag yun ang ginawa mo, sabi niya, mamuhay ka ayon sa kanyang kalooban. Ang gaganda ng words na ito, 'di ba, ni David. Coming from a man na binago ng Lord. Diba? Coming from a man na hindi naman 100% na naging perfect yung kanyang paglakad, pero maraming natutunan, 'di ba, doon sa kanyang mga failures. Marami tayong natutunan doon sa kanyang buhay. Tapos ito yung kanyang sinasabi, 'di ba, sa kanyang anak. No, na kasi pinagdaanan ko na yun, Solomon. Na marami na akong pinagdaanan. Minsan sa ating mga magulang, 'di ba, gano'n na pinagdaanan ko na yan eh. Ayoko nang tahakin mo, 'di ba, yung mundo ng kaguluhan dahil lang sa mga maling desisyon, 'di ba, dahil sa hindi pagsunod sa Panginoon. Mamuhay ka ayon. Hindi mamuhay ka ayon sa mundo or mamuhay ka ayon doon sa mga taong kasama mo. Mamuhay ka ayon sa kung ano yung sinasabi, 'di ba, ng iba, kundi sinasabi ni David, mamuhay ka ayon sa kalooban ng Lord. At paano mo malalaman yung kalooban ng Lord? Palaging makinig, 'di ba, sa Panginoon. Huwag ihihiwalay, 'di ba, yung buhay sa Panginoon. Sabi dito, at kapag ganun ang ginawa mo, kapag ginawa mong buhay ang Panginoon sa buhay mo, sabi niya, magagawa mong masunod yung mga kanyang mga batas, yung kanyang mga utos, yung kanyang mga hatol, yung kanyang mga tuntunin na naayon sa nakasulat sa kasulatan. So may mga connections lahat ito, 'di ba, yung mga sinasabi po nitong si David kay Solomon. Kasi kapag hindi ka namumuhay, kapatid, 'di ba, ayon doon po sa kalooban ng Panginoon, hindi mo magagawang masunod yung kanyang utos, masunod yung kanyang batas, at maging yung kanyang paghatol. Hindi ka hahatol na naayon doon po sa kalooban ng Lord, 'di ba? Kasi lalong-lalo na kapag hindi lang talaga natin minamahal, 'di ba, yung salita ng Panginoon, wala talaga siya. Sabi dito sa kautusan ni Moses, kasi wala naman silang available dati,
'di ba, na Bible na katulad sa atin. Ang meron sa kanila ay yung first 5 books nitong si Moses. Pero yung Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy, punong-puno na po yun. Di ba, ng napakaganda pong mga ganda pong mga aral. Di ba, patungkol po sa kalooban, di ba, ng ating Panginoon. So, siksik, di ba, yung pangaral na ito ni David kay Solomon. Napakaganda po niya. 'Di ba? Napakalaman po ng kanya pong mga sinasabi dito po kay Solomon. Bakit mo gagawin yung lahat ng yung Solomon? Sabi niya dito, sa gayon magtatagumpay ka sa lahat mong gawain. Magtatagumpay ka sa lahat mong gawain. So dito makikita natin yung ingredients ng ng success. 'Di ba? Yung ingredients ng tagumpay. Nakapaloob lahat dito sa mga binanggit po ni David, 'di ba, kay Solomon. Marami yung mga hindi nagtatagumpay sa atin kasi hindi ito yung basihan natin, 'di ba, pagdating sa pagtatagumpay. Pero kung gusto pala ng isang tao ng matagumpay na buhay, kasi ang definition ng success sa kapanahunan na ito, mga kapatid, ay dapat malaki yung bahay. 'Di ba? May mga sasakyan ka, marami kang investments, marami kang pera. Kaya doon nagkukumahog kahit mga quote and unquote mga mananampalataya, yun po yung priority nila. Pero sa scripture, kahit po dito kay David, pakinggan natin yung isang naging hari. 'Di ba, na nasa kanya na po lahat. And even yung testimony, 'di ba, ni Pacquiao, na sabi niya ganun, ilang beses ko siyang nakita sa Facebook dati, na sinasabi niya kung ang basihan ng success, sabi niya, ay kayamanan, mga bilyon, milyon, sabi niya, nasa akin na lahat yun eh. 'Di ba, yung kapanatagan, yung kapayapaan, iba kasi yung pwedeng ibigay, 'di ba, ng Lord. Ibang-iba lang talaga siya. Alam mo, yung joy, hindi yan kayang bayaran ng kahit na anong halaga. 'Di ba? Yung kapayapaan, hindi rin yun kayang bayaran ng kahit na lalong-lalo na ang salvation. 'Di ba? Hindi yun kayang bayaran ng kahit na gaanong halaga, 'di ba, na meron ang tao. Bakit mo naman ibabayad kung ano yung meron ng tao? Sa Lord naman lahat 'yun. 'Di ba? Wala naman talagang pag-aari yung tao, kahit nga yung kanyang buhay ay hindi rin naman niya pag-aari. Kaya kung gusto pala na magtagumpay ang isang tao, nandito yung ingredients. So, nasa lahat, yung pagpapakatatag, 'di ba, yung kalakasan ng loob, yung pagtupad sa tungkulin, 'di ba, kay Yahweh, makukonsider ka na, 'di ba, na matagumpay ng Diyos. Ito pala dapat yung priority natin. 'Di ba? Kasi sa scripture din binabanggit doon na kapag sa Lord tayo naglingkod, hindi kahit kailan hindi tayo magiging tail. Hindi tayo magiging buntot. 'Di ba? Hindi tayo yung sunod-sunuran lang sa kung ano yung hayaan mo yung mga nagpo-prosper sa maling paraan. Hayaan mo yung mga sinasabing umaasenso. Kahit sabihin nila na ganyan yung buhay ng Kristiyano. Kung matagumpay naman sa harapan ng Panginoon, hindi ka naman nagkulang. Kumakain ka naman ng 3 beses sa araw. 'Di ba? Nandyan na mayroong kang kalakasan, nandyan na mayroong kang joy. Ito po yung pinaka-importante. 'Di ba? Yung relasyon po natin sa Panginoon. Yung iba nagkakumahog na magkaroon ng green card. Yung iba nagkakumahog, 'di ba, na pumunta sa mga iba-ibang bansa. Hindi ko po sinasabing mali, 'di ba, yung mga bagay po na yun, mga kapatid. Pero dapat ang yung nagkukumahugan natin, 'di ba, ay yung paano po tayo mapalapit, 'di ba, sa Panginoon. Kasi yun yung that will matter most sa tao. Hindi yung naging American citizen ka, you can enter my kingdom. Hindi ganun 'Di ba, kundi yung relasyon natin sa Panginoon. Sa gayon magtatagumpay ka, sabi dito, hindi lang sa isa mong gawain, kundi saan? Sa lahat mong gawain.
isang king, isang papalapit na king. 'Di ba natatayo ang sinasabihan po nitong si David. Ilang years na naging hari itong si David. 'Di ba? Ilang panahon ng kanyang ruling. 'Di ba na siya po ay naging hari at sasabihan ka ng ganito kasi nakita ni David na sa mga failures niya, 'di ba? Wala si Yahweh sa tabi niya eh. Pero doon po sa kahit sa mga difficulties ng buhay niya, na kapag kasama po niya yung Panginoon, nandun po yung katagumpayan. 'Di ba? Nandun yung katagumpayan. Yun po yung marahil wala sa atin. 'Di ba? Yung sinasabing tagumpay kasi yung commitment natin sa Panginoon ay hindi siya 100%. So we can learn from this life of David. At sabi dito, hindi ka lang magtatagumpay sa lahat mong gawain. Verse 4, tutuparin ni Yahweh ang pangako niya sa akin. Tutuparin ni Yahweh ang pangako niya sa akin. Kaya pala, sa paglilingkod ng mga anak, mga kapatid, di ba? Alam naman natin na kapag tinupad ng Diyos ang pangako niya sa magulang, sino yung higit na ma-benefit? Yung kanyang anak at sa mga magiging generation niya. Kaya importante pala na kahit sa ating mga magulang, importante lang talaga na yung relasyon lang talaga, yung paglapit sa Panginoon, 'di ba, yung pinaka priority, 'di ba, ng bawat isa po sa atin. Pagdating po sa mga next na generations, sa family natin, 'di ba, sa mga anak natin. Kasi sabi dito na okay na ako Solomon eh, 'di ba? Kasi mamamatay na ako, aalis na ako, 'di ba, sa poder mo. Pero yung pangako ni Yahweh, sinasabi niya na mafulfill ito kapag tinupad mo, 'di ba, yung tungkulin mo kay Yahweh. Kapag tinupad mo, at kapag hindi mo yun tinupad, sino yung magsasuffer? Yung generation ko. Kasi nangako si Yahweh sa akin, 'di ba? Nangako niya na pagpapalain niya yung aking lahi. At kapag hindi mo yun tinupad, 'di ba? Doon na mag-i-end yung pangako niya, 'di ba, sa akin, no? Sinasabi po nitong si David, no? Tutuparin ni Yahweh ang pangako niya sa akin. Importante 'yon, 'di ba, kay David. Importante 'yon na makita ni David, 'di ba, na kahit wala na siya sa buhay po na ito, isang kasiyahan ng isang magulang, yung makita niya na yung kanyang generation ay talagang maglilingkod, 'di ba, sa Panginoon. Oo, meron yung hindi pipili sa Panginoon, pero at least meron din yung pumipili, 'di ba, sa Panginoon. Kapag sabi dito, ang iyong mga anak at susunod na salinlahi ay nanatiling tapat sa akin at sumunod sa akin ng buong puso't kaluluwa, magpapatuloy ang iyong angkan sa trono ng Israel. Ito yung promise, 'di ba, ng Lord kay David. Magpapatuloy sila, 'di ba? Magpapatuloy ang angkan mo sa trono ng Israel. Kaya Solomon, sabi niya, nakikiusap, pinagbibilinan niya itong si Solomon, tuparin mo yung iyong tungkulin, 'di ba, sa Panginoon. What a sad event, 'di ba, yung parang nakikita natin dito. Put ourselves, 'di ba, doon sa area na kung saan kinakausap po nitong si David, itong si Solomon. Para kay Solomon, napaka nito, 'di ba? Napaka lungkot nito. Malalaman mo na yung ama ay lilisan na. Ang hirap-hirap kaya ng ganung tagpo. 'Di ba? Ang hirap-hirap ng ganung tagpo na sa mga employers na lang natin na kapag alam na natin na talagang tagilid na, 'di ba? Ang sakit-sakit lang talaga. Ito, father mo ito eh. 'Di ba? Ama mo ito, tapos ganito po yung kanyang sinasabi. So verse 5, sabi dito, ano pa yung mga laman matapos niyang pagsabihan, 'di ba, itong si Solomon? Ano pa yung mga laman ng kanyang bilin? Verse 5, sabi dito, alam mo ang ginawa sa akin ni Joab. Paano mo nalaman? Kasi kwento ko sa iyo,
Sinabi ko yun sa'yo. No? Sabi dito, sino tong si Joab na anak ni Zeroyas, na anak ni Zeroyas. Kilala na natin itong si Joab, di ba? Matindi po ito na mandirigma. Sabi dito, ano ba yung mga kasalanan niya? Nang patayin niya ang dalawang pinakamataas na pinuno ng hukbo ng Israel na si Abner at si Amasa na anak ni Jeter. Hindi nakalimutan ni David ito kahit sa kanyang deathbed. Itong ginawa ni Joab. Hindi niya ito nakalimutan. Di ba? Sabi dito, sa pagpatay niya sa dalawang ito, alam natin kung paano po diniceive ni Joab yung mga tao po na ito para lang mapatay niya. Kasi anything na magiging threat doon po sa kanyang posisyon, kanya po silang nililigpit. Diba? Pinapatay ni Joab ang kahit na sino man, diba, na nagiging threat doon po sa kanyang position. Mahal niya yung kanyang position. Mahal na mahal niya yung kanyang posisyon. Diba? Sabi dito, sa pagpatay niya sa dalawang ito, ipinaghiganti sa panahon ng kapayapaan. Teka, si Abner at si Amasa, sa pagpatay niya sa dalawang ito, ipinaghiganti sa panahon ng kapayapaan ang dugong dumanak sa panahon ng digmaan. Sa gayoy, dinungisan niya ang aking pangalan bilang marangal na mandirigma. Marangal naman talaga si David, di ba, na mandirigma. Pero yung ginawa kasi ni Joab, panlilin lang yung kanyang ginawa. Panlilin lang talaga ang kanyang ginawa dito kay Abner at maging dito po kay Amasa. Sabi ni David, hindi niya nakalimutan yun. Dinungisan niya, di ba, yung aking pangalan bilang isang marangal na mandirigma. Verse 6, gawin mo sa kanya, Solomon, sabi niya, ang inaakala mong dapat gawin. Huwag mong hahayaang mamatay siya ng mapayapa. Nakaka-amaze lang kasi dapat si David yung gumawa nito matagal na dapat na ginawa niya ito kay Joab. Pero hindi niya yun nagawa. For many reasons. Kasi kung alam natin, di ba, yung kanyang naging beginning, yung loyalty po nitong si Joab ay kanya na pong ibinigay kahit doon po sa mga panahon na walang-wala pa naman si David. No? Nagtatago pa nga siya. 'Di ba, sa mga yungib-yungib, pero nandyan na sina Joab, 'di ba, sa kanyang tabi. And maybe one of the factor kung bakit hindi rin niya nagawang i-execute itong si Joab kahit ilan na yung kanyang mga pinatay, maging si Absalom, hindi niya in-include si Absalom dito, no? Hindi niya in-include si Absalom, ang in-include lang niya ay si Abner, sabi dito, si Abner at saka itong si Amasa. Hindi niya in-include si Absalom, no? Nakaka-amaze lang, no? So maaring nakita rin ni David, 'di ba, as he grow older, na kailangan talagang mawala si Absalom, 'di ba, sa kanyang buhay, 'di ba, bilang hari. Pero itong dalawa na ito, 'di ba, na pinatay ni Joab, hindi siya nag-execute ng judgment against Joab. Bakit kaya? Maaring kasi si Joab, 'di ba, alam niya yung lahat ng tungkol kay David So maaring ilabas ni Joab, 'di ba, yung mga issues, 'di ba, regarding especially doon po sa pagpatay nila kay sa asawa ni Bathsheba, 'di ba? Matinding kasalanan 'yun kasi plinano talaga nila kung papaano po yung kamatayan ni Urias, no? Napakatindi nun. Hindi niya minsan ganun, kahit tayo, 'di ba? Minsan ganun, mga kapatid, na minsan ganun tayo na kapag maraming ginawa sa atin yung isang tao, hindi natin siya kayang i-condemn. May mga ganun ba? Hindi natin siya kayang i-condemn kasi madaming ginawa itong tao na ito sa akin Pinagtakpan niya ako sa lahat ng aking kasalanan.
No, siya yung ano ko, siya yung emisaryo ko sa paggawa ng mga hindi maganda, 'di ba? Marami kaming mga pinagsamahan ng tao na ito kaya hindi niya na-condemn itong si Joab. Actually matagal na yung delayed obedience nitong si David sa Panginoon. Hindi ito nagdulot ng maganda eh. Anything na dinidelay natin, kahit sa buhay natin, yung paglilingkod natin sa Panginoon, kapag lagi natin po yung dinidelay, hindi yun makakabuti eh. Lalong-lalo na sa atin at sa mga tao. Di ba na, sa mga tao na nasa circle po natin. No? Kaya, mas maganda lang talaga yung immediate, di ba na obedience ano, sa Panginoon, no? At makikita po natin as we go on ng ipinagbigay alam din, 'di ba nitong si David yung tungkol po no sa iba pang mga tao dito kay Barzillai, kay Simei, no? At napag-aralan na po natin yan. Actually, na-touch na natin ito yung itong area po na ito. Doon po sa pag-aaral po natin sa mga tao po na ito. No? Pero inuulit po natin ito sa First Kings, no? For the same reasons, no? Na magbibigay sa atin, di ba, ng magandang lessons, di ba, sa kanila pong mga buhay. So, yun po mga kapatid, yung atin pong lesson. At nag-end po tayo dito po sa verse 7. Verse 7. Kay Barzillai naman tayo sa araw po ng bukas sa Erev Tov po. Itatype ko na lang po yung ating question.